Habang tumatanda tayo, nawawala na sa atin ang excitement ng Kapaskuhan. Hindi na tulad ng dati, nung tayo ay mga bata pa. Caroling, simbang gabi, Christmas party, pasyal doon, kainan dito. Yan ang mga ganap kapag Kapaskuhan. Pero nitong nakaraang pandemya, mas lalo nating hindi nadama ang saya ng Kapaskuhan. Dahil na rin sa mga limitasyon ng galaw ng tao at sa mga istriktong protocols ng mga nasa posisyon. Lalong-lalo na ang pagsasama-sama sa mga reunion na nakaugalian na natin tuwing Pasko. Ako si Liza, 19 years old. Magsa-second year college na sana, ngunit dahil sa pandemya ay natigil ako sa pag-aaral. Lalo na nang matanggal si nanay sa trabaho bilang tagaluto sa isang bar. Meron akong nakababatang kapatid na si Buknoy, 8 taong gulang. Natigil din to sa pag-aaral dahil hindi na kayang tustusan ang kanyang mga pangangailangan. Kaya napagdesisyonan namin na magbenta ng mga merienda kapag hapon. Nagbebenta kami ng maruya at bibingka tuwing hapon. Nilalako ko to sa kalsada habang si nanay naman ay nakapwesto sa tapat ng bahay namin. Bago ako umalis ay nag-makeup na muna ako at isinuot ang isang pink t-shirt na fit sa aking katawan at paldang mahaba. Nakapakat ang masagana kong harapan sa aking t-shirt na talaga namang nakakaakit ng mga lalaking customer. Araw-araw nauubos ang aking paninda, lalo pag pinapakyaw ng mga tricycle driver at mga lalaking estudyanteng nakakasalubong ko. Yun nga lang, hindi maiwasan na pagpiestahan din ako ng kanilang mga mata. Ang sarap talaga ng maruya mo, Iha. Malasa. Oo nga, Iha, pati yung bibingka mo, ang sarap ulit-ulitin. Talaga po, kuya? Salamat po, ah. Huwag mo na akong kinukuya, Iha. Huling tumawag sa akin ng kuya, ayun, nabuntis ko. At nagtawanan ang mga tricycle drivers na suki ko. Pilyo ka, kuya. Naku, sorry po, ah. Iba taste ko sa lalaki, eh. Pwede ba kitang ligawan, Liza? Sabat ng isa. Eh, hindi ho ba may asawa ka na? Iba naman kasi ang asawa sa girlfriend. At muli silang nagtawanan. Umalis na ako at iniwan ko na ang mga lalaking nagkukumpulan. Oy, hindi pa ako nakakabili. Pahabol pa ng isa habang papalayo na ako. Panalo sa kamo yun, pre. Batang-bata, sariwa. Sabi pa ng isa. Pwisit, mga bastos. Sabi ko naman sa sarili ko. Kahit ang layo ko na sa kanila ay naririnig ko pa ang mga pinagsasabi nila sa akin. Kainis talaga. At dahil marami pa tong dala ko, papasok muna ako sa exclusive subdivision malapit sa amin. Hi Manong, sa'yo na to. Pwede uli ako pumasok dyan sa loob? Uubusin ko lang yung paninda ko. Sabi ko sa nakatambay na gwardya. Uy, salamat ah. Oo naman Liza, ikaw pa ba? Nanginginig pa. Isa pa tong bastos na to. Lagi na lang nakatingin sa harapan ng t-shirt ko. Ay, Merry Christmas Manong ah. Salamat. Sabi ko sa guard at pumasok na ako. Una kong pinuntahan ay ang covered court kung saan maraming konyong binata ang patakas na naglalaro ng basketball. Ang popogi nila. Ilan sa kanila textmate ko at friend ko sa FB. Iba talaga kamandag ko sa boys, pero ilan sa kanila ay umiiwas na sa akin. Paano ba naman? Pag madaling araw na at mahaba ng nagiging usapan at nagiging mainit ang topic, bigla ba naman nagpapasend ng larawan ko, nakita raw ang katawan ko. O sila mismo yung nagsisend ng kanila. Kaya ayun, unfriended na agad sila sa akin. Asa sila no? Kaya ayun, naglalaro na lang. Kunwari, hindi na ako nilalapitan dahil sa hiya nila sa akin. Bye mga kuya, enjoy! Sabi ko pagkatapos kong magbenta sa kanila.
Hi, may isa na namang humingi ng number ko. May ibubuga kaya yun? Siyempre, yung mga guy na may maipagmamalaki lang ang ine-entertain ko. Dumaan ako sa isang suki ko, si Hot Daddy. Grabe, crush na crush ko siya. Minsan lalabas yun para bumili sa akin. Bagong gising at naka-boxer short lang. Hey, bibingka girl, musta? Hello po sir, may maruya uli ako at bibingka. Ayos yan, masarap yan panigurado. Yes sir, ilan po ba? 2 maruya at bibingka. Sige po. Madalas ko rin siyang mahuli na nakatanaw sa legs ko na sadya ko talagang binabalandras sa kanya. Thank you, Liza. Liza, right? Yes, sir. Abot tengang ngiti ko sabay tingin sa nakaumbok sa harapan ng kanyang shorts. Pamilyar ka talaga sa akin eh. Nakita na kita siguro dati. Sabi niya. Baka ako po yung asawa niyo sa past life niyo. Char! Sana nga iha. Seryoso niyang sagot sa joke ko. Kinilig naman ako. Type niya rin ako, feel ko talaga. Sige iha, una na ako. Hindi ko alam ang pangalan niya pero sa pagkakaalam ko, late 30s na siya at nasa Palawan ang karelasyon niya. Hindi ko nga lang alam kung girlfriend niya o asawa. May isang anak siya na nasa States at nag-aaral. Pero sa kabila ng edad niya, ang tikas-tikas pa rin niya. Nako, hindi na naman ako mapapakali nito pag uwi ko eh. Samantalang pag uwi sa bahay, Hoy Liza, bilisan mo dyan sa banyo at tulungan mo akong magligpit doon. Pasigaw na sabi ng nanay niya. Oy Buknoy, bumili ka nga ng talong doon. Nawawala na naman yung binili ko kahapon eh. Ha? Kanina may hawak po na talong si Ate Liza. Baka niluto na niya. Hayaan mo na't bumili ka na lang doon, Buknoy. Disyembre 23 ng umaga, nang may isang lalaking bumisita kay nanay. Aling Melba, kumusta ho? Uy, Migo. Ikaw pala yan. Kumusta ka na? Ayos naman. Alam niyo naman ho siguro nangyari sa amin ng pinsan mo. Oo, alam ko, Migo. Naku, ganoon talagang relasyon. Minsan hindi sinuswerte. Ay, kalimutan na natin yun. Saan ho ba kayo pupunta ngayon? Ay, mamamalengke ako. Nagbebenta kasi ako ng maruya at bibingka eh. Kaso hapon namin tinitinda. Malakas kasi ngayon yan, lalo na't bukas bisperas na. Aayos ho yan. Sana makabili ako sa inyo minsan. Kumusta na ho pala yung inaanak ko, si Buknoy? Ayun, nasa bahay lang. Alam mo naman, bawal lumabas. Sayang naman. Padaanin niyo sa bahay at aabutan ko ng regalo. Marami rin akong naipon na laruan na pangregalo ko sa kanya nung mga nakaraang taon. Alam niyo naman, nung naghiwalay kami ng pinsan yung si Grace, hindi ko na alam kung paano mabibigay kay Buknoy yung mga yun. Naku, nakakahiya naman, pero sige, pag hindi ako busy, ako na lang ang pupunta doon. O kaya yung dalaga kong si Liza ang uutusan ko. Oo nga pala, no. May dalaga na ho kayo? Oo. Naalala mo ba yung batang babae nung binyag ni Buknoy? Yun, si Liza. Naku, naglalako yun dun sa area niyo ah. Oo, natatandaan ko ho. Sige ho, Aling Melba, ito ang calling card ko. Nakalagay din dyan yung address ng bahay ko. Pumunta na lang kayo doon sa December 25. Naku, napakabait mo talaga, Miko. Sige. Disyembre 25. Alauna ng hapon nang papuntahin ako ni Mama sa bahay ng ninong ni Buknoy. Hindi ko siya kilala pero sabi ni nanay, boyfriend siya noon ni Tita Grace. Pinsan ni Mama na nagninong nung binyag ni Buknoy. Pamilyar yung street dito sa calling card. Dito yung street kung saan nakatira yung hot dad kung tawagin ko. Nagsuot ako ng sando na fit at maiksing palda. Gusto ko rin kasi siyang daanan para sumaya ang Pasko ko pero sorpresa ako nang magtugma ang address ng bahay ng ninong ni Buknoy sa bahay ng sinasabi kong lalaki. Wow, tignan mo nga naman oh. Ninong ni Buknoy si Hot Dad. Ewan ko pero na-excite ako bigla. Kaya nag-doorbell agad ako sa gate nila. Pero ang tagal naman yata.
May tao kaya dito? Halos mga 5 minuto na akong nagdo-doorbell pero nagulat ako nang bumukas ang gate nito nang maitulak ko ng bahagya. Hindi nakasara yung gate niya. Sa isip ko, pumasok na kaya ako? Since kilala naman niya ako at ine-expect niya na pupunta rin si Danay dito. Pagpasok ko ay sinara ko ang gate. Ang ganda ng garden nila. Puro Christmas decor. Dumungaw muna ako sa main door at nakatanaw ko ang isang lalaki na nakahiga sa sofa. Tila wala tong suot. Hindi ako nagkakamali. Si Hotdog nga to. Kaya pumasok na ako at isinara ang pintuan. Mukhang ang himbing ng tulog. Oh my, ang hot niya from chest to abs. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Pinagmasdan ko siyang mabuti mula mukha niya hanggang katawan. Pero ba't amoy alak siya? Siguradong uminom to kagabi. Kainis? Ayaw ko namang aminin pero naaakit talaga ako sa kanya. Kasabay ng mabilis na tibok ng puso ko. Umupo ako sa kabilang sofa habang pinagmamasdan siya. Hindi ko maiwasang mapahaplos sa katawan ko. Hindi ko alam pero wala na ako sa sarili ko na halos lahat ng suot ko ay unti-unti ko na ring inaalis. Lumapit ako sa kanya at unti-unting binaba ang short niya. At napawaw na lang talaga ako at napatakip sa aking bibig, sa aking natuklasan at nasilayan. Pero hindi ko napansin na nagising ko na pala siya. Liza? Oh my gosh, sir! Anong ginagawa mo? Ba't wala kang suot? Sir, sorry. Nadala lang ako sa'yo eh. Mali itong ginagawa mo. Bata ka pa. Ilang taon ka na ba? 90 na po. Alam mo bang 38 na ako? Naku, kakagalitan ako ng nanay mo niyan eh. Hindi ko naman po sasabihin. Secret lang naman po kung gusto niyo eh. Hindi siya makasagot agad at mukhang napaisip pa ng malalim. Alam mo, Liza, hindi kita matatanggihan. Lalo na ngayong nistorbo mo na ako at may hangover pa ako kagabi. Naku, hindi kita atrasan yan. So, game ka po? Oo naman. Halika't dun tayo sa kwarto ko. Baka mahuli tayo dito, iha. Pagdating sa kwarto, dinala niya agad ako sa kama at pumwesto sa pagitan ng hita ko. May nauna na ba sa akin, Liza? Wala pa po, Sir Migo. Kinakabahang sagot ko. Napangiti siya sa aking sinabi at nagkatitigan kami ng ilang sandali. Merry Christmas, baby. Biglang bati sa akin ni Migo bago niya marahang sinuyo ang aking labi. Sa puntong yon ay tuluyan ko nang isinuko ang iniingatan ko bilang babae. Para pa akong kinakabahan ng sobra. Gusto kong umatras pero mas nananaig ang uhaw. Dahil ito ang unang beses kong magtatampisaw sa kama. Kasamang matagal ko nang hinahanga ang lalaki. Dahil sa kaba ay pinikit ko na lang ang aking mata at hinayaan kong magpakasasa siya sa akin. Halos mapasigaw ako sa tinatamasa. Hanggang sa tuluyan na niya akong nakuha ng buo. Hindi ko maiwasang pumako ang kuko sa kanyang likuran. Tiniis ko ang lahat hanggang sa tuluyan na rin akong matangay ng alon. Halos ilang oras din kami sa kwarto. Hanggang sa pati ako ay halos mabaliw na rin sa husay niya. Para akong mahihimatay sa tindi ng tinatamasa. Hanggang sa hingal akong bumagsak sa higaan. Pati siya ay pawisan rin at nakayakap sa akin. Maya-maya ay dinala niya ako sa kusina para kumain. Iha, after mong kumain, ihahatid kita sa bahay niyo ha? Masyadong marami tong regalo ko kay Buknoy. Okay sir. Masarap ba yung carbonara ko? Tanong niya. Opo, ikaw pong nagluto? Yup. Mainit na pinagsaluhan naming dalawa sa kusina ang natira niyang handa ng Noche Buena nang walang suot habang nakayakap siya sa likuran ko. Liza, gusto kong dalhan mo ako lagi ng maruya tuwing merienda.
Okay sir, basta ba may gift ka sa akin ibibigay araw-araw eh. Oo naman, simula ngayon lahat ng gusto mo ibibigay ko sa'yo. Basta gawin mong Pasko ang bawat araw ko. Sure sir, Merry Christmas po. At napangiti na lang ako sa kanya ng sobrang tamis. Merry Christmas baby, tara, mag-shower na tayo para maihatid na kita. Ang sabi niya. At sa huling pagkakataon ay muli kaming nagsalo bago niya ako inihatid sa bahay. Simula noon ay walang araw na hindi ako nagtinda sa kanya kaya medyo late na rin ako minsan kung makauwi. Dahil ayaw niya akong pauwiin dahil wala talaga siyang kasawaan sa akin. Well, wala naman akong pinagsisisihan at ginusto ko rin naman. At feeling ko parang may pupuntahan ang namamagitan sa amin. Dahil ramdam ko ang pagmamahal niya at parang kasintahan na rin ang turing niya sa akin kahit panalaman kong ex pala siya ng tita ko. Hanggang dito na lang po ang ating story. Tara't sama-sama po tayong makinig ng ating bagong story na tiyak ay aabangan nyo araw-araw. Part 1. Hello PJ, si Stella to. Oh Stella, musta na? Sagot ko. Okay naman. Pupunta ba kayo ni Jenny sa kondo? Tanong ni Stella. Hindi ko alam eh. Bakit? Tanong ko. Kasi mukhang nasira ako tong computer ko. Papatingin ko sana sa'yo eh. Sagot ulit ni Stella. Nasabi ba ni Jenny na pupunta kami dyan? Dagdag pa na tanong ko. Oo, sabi niya kahapon dadaan kayo. Sagot niya. Pumasok siya ngayon eh. Baka nakalimutan niya. Ha, ganun ba? Nasa work ba siya ngayon? Tawag ako ulit. Tawagan ko lang misis mo. Pagpapaalam ni Stella. O sige, bye. At ibinaba ko ang telepono. Bumalik ako sa panonood ng DVD na ang tema ay para sa matanda lang. Naistorbo lang ako nung tumawag si Stella. Hindi ako masyadong tinatablan sa panonood ng mga ganitong movie. Nakakasawa na kasi. Puro na lang eksena sa kama na wala namang kwento. Mas maganda kasi kapag may kwento. Mas nakaka-excite. Nakakawalang gana rin kasi yung puro banatan lang. Ngunit isang bagay ang napansin ko nung kausap ko si Stella. Parang biglang may kung anong kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Iba talaga ang dating sa akin ni Stella. Hindi lang sa akin, pati na rin sa mga tropa ko. Lahat sila may HD kay Stella. Hidden Desire. Magkaibigan ang asawa kong si Jenny at si Stella. Nagkakilala sila sa ospital. Pareho silang mga nurse. Nililigawan ko palang si Jenny ay magkaibigan na sila. Dahil na rin sa pagiging malapit nila sa isa't isa, kaya't naging magkaibigan na rin ang turingan namin ni Stella. Kasama namin siya sa aming mga lakad, sa panonood ng sine, pamamasyal, paggigimik, at nung kinasal kami ni Jenny last year, si Stella ang bridesmaid namin. Maganda ang asawa kong si Jenny. Mabait at simple. Ngunit hindi rin papahuli si Stella. Kung ikukumpara silang dalawa, isa ang mapapansin kaagad. Kung titignan mo si Mrs., siya yung tipo ng babae na ihaharap mo sa altara. Napakahinhin ng kilos at sweet ang dating. Samantalang si Stella naman, ewan ko kung anong meron sa kanya. Iba talaga eh, parang sobrang lakas ng kanyang apil sa akin. Siya yung tipong iahagis mo sa kama at kakalabitin ng paulit-ulit. Pag magkakasama kaming mga magbabarkadang lalaki, laging topic ay si Stella. PJ, pakilala mo naman ako kay Stella oh. Pakiusap ni Dana. Aba, ako ang pakilala mo PJ. Sabat naman ni Ricky. Walang kwenta ang dalawang to. Ako na lang ipakilala mo. Banat ni Alex. Mga loko-loko. Kaibigan ng misis ko yun tapos pag-iintrasan nyo pa. Sagot ko. Tol, gagalangin ko naman si Stella eh.
Dadahan-dahanin ko lang siya sa kama. Biro ni Alex. Ako, ihilang pahinga siya sa akin. Bira ni Dan. Loko-loko talaga kayo. Kayo talaga, puro na lang kabastusan yung nasa kukote niyo eh. Pangangaral ko. PJ, napakalakas talaga ng dating sa akin ni Stella eh. Sagot ni Ricky. Oo tol, iba talaga. Dagdag ni Alex. Bakit? Ikaw ba'y hindi natatakam kay Stella? Tanong ni Dan sa akin. Hoy, hindi ah. Kaibigan lang ang tingin ko doon. Isa pa parang kapatid na yun ni Mrs. eh. At saka mahal ko ang asawa ko, no? Hindi ko ipagpapalit si Jenny. Pagtatanggol ko si sarili ko. Pero sa loob-loob ko, apektado rin ako. Hindi ko mapigilang mag-isip ng kung anong kapilyuhan kapag nakikita ko si Stella. Hindi ko alam kung ang pananamit niya, pagkilos niya, o ang ekspresyon ng mukha niya ang nagpapadating sa akin ng panggigigil. Pero hindi ko to inamin sa mga kaibigan ko. Mahirap na eh. May asawa na ako. Sila pwede pa kasi puro single pa naman ang mga kaibigan ko. At ang totoo, lahat kami, iisa lang ang pantasya. Si Stella. Nagring ulit ang telepono. Hello? PJ, si Stella ulit ang tumawag. Ang labo naman ng asawa mo eh. Nakalimutan niya na pupunta kayo dito. Nagluto pa man din ako. Ganun ba? Next time na lang Stella. Sagot ko. Ang dami nitong niluto ko eh. Daan ka dito para maiuwi mo. Yaya ni Stella. Ha? Naku, hindi na, nakakahiya. Sagot ko. Loko-loko, dapat naman talaga kakainin natin to eh. Si Jenny kasi, nakalimutan pa ng gaga. Sagot ni Stella. At saka para na rin maipagawa ko yung computer ko sa'yo. Dagdag niya. Kaya pala ha? Ipapaayos mo lang yung PC mo. Biro ko. User-friendly ba? Hindi no. Papauwi ko talaga tong niluto ko. Tapos isabay mo na lang din yung pagpapaayos ko ng computer, di ba? Pagpapaliwanag ni Stella. O sige, tatawag lang ako kay Jenny. Papaalam lang ako at baka hanapin ako eh. Sagot ko. Sige, actually napagpaalam na kita sa kanya pero syempre tawagan mo pa rin. Baka magtampo yung misis mo maganda pero ulyanin. Biro ni Stella. O sige, punta na lang ako dyan sa kondo mo. Paalam ko. O sige, bye. Paalam ni Stella. Pagkababa ng telepono, pinatay ko ang TV at DVD. Pumunta rin ako sa banyo para maligo. Ilang minuto pa, nakapagbihis na ako. Tumawag ako sa ospital kung saan nagtatrabaho si Jenny. Hello? Pwedeng makausap si Jenny? Bati ko. May I know who's calling? Tanong nung kabilang linya. Husband niya to. Sagot ko. One moment please. Sabi nung sumagot ng phone. Hello? Ling, pupunta ako kay na Stella. Pinapakuha yung pagkain eh. Panimula ko. Ay oo Ling, nakalimutan ko eh. Nainis tuloy yung gaga sa akin. Sabi ng asawa ko. Oo nga eh. Ano ba niluto niya? Tanong ko. Kari-kari. Masarap magluto ng kari-kari si Stella Ling. Gusto ko ring matikman. Sabi ni Jenny. Aba, naglilihi yatang misis ko ah. Biro ko. Hindi no, masarap lang talagang magluto ang kaibigan ko. Paliwanag pa ni Jenny. Ho siya. Ipag-uuwi kita ng niluto ni Stella. Sagot ko. Ayaw nga pala Ling, pakitignan mo nga rin yung computer ng lukalukang yun. Nasira niya na naman yata eh. Hindi pa naman mapakili yun kapag hindi nakakapag-computer. Ani ni Jenny. Nasabi nga niya sa akin, Ling. Sabi ko. O sige, tawag ka na lang kapag nakauwi ka na. I love you. Paalam ng asawa ko. I love you too. Sagot ko. Ilang saglit lang ay nasa daan na ako. Nag-drive ako papunta kina Stella.
Mga 45 minutes ang layo ng lugar nila Stella mula sa amin. Sa Makati siya nakatira. Kami naman ni Jenny ay sa Quezon City. Maya-maya lang ay nasa kondo na ako ni Stella. Sumakay ako ng elevator. Pagkarating sa floor ng unit ni Stella, lumabas ako sa elevator at dumiretso sa may pintuan niya. At kumatok ako. "Oh, PJ, hindi ka tumawag na parating ka na? Nakapag-ayos man lang sana ako." Bati ni Stella at nagbeso-beso kami. Yun ang nakaugalian naming pagbati sa isa't isa. "Hindi na ako nakatawag eh," sagot ko. "O sige, maupo ka muna dyan at mag-aayos lang ako." Paalam ni Stella. Nakamaiksing short at sando lang si Stella. Kitang-kita ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Kahit hindi maputi si Stella, ay makinis naman ang balat niya. Morena siya, Pilipinang-Pilipina. "Sige," tugon ko. "Ano na lang kay Stella? Ayusin ko ng computer mo habang nag-aayos ka." Tanong ko. "O sige, para hindi rin masayang oras mo. Sensya ka na, naistorbo pa kita." Paghihingi niya ng paumanhin. "Ano ka ba, okay lang yun. May kare-kare ka namang ibibigay eh," sagot ko. "Nasabi ba ni Jenny sa'yo? Gustong-gusto kaya ng asawa mong luto kong kare-kare?" "Oo nga raw. Masarap daw kasi," dagdag ko. "Siyempre naman no, ako pa." Pagmamalaki ni Stella. "Pasok ka dun sa kwarto. Nandun yung computer. Ikaw nang bahala ha. Maliligo lang ako at baka mabahuan ka sa akin," sabi ni Stella. Kaya pala may naaamoy na akong maasim eh." Biro ko. "Che!" ani ni Stella. "Mabuti pa ayusin mo ng computer at kailangan ko yun kasi." "Okay, sige. Ako nang bahala," sagot ko. Pumasok ako sa kwarto habang si Stella naman ay pumasok sa banyo. Umupo ako sa harapan ng kanyang computer table. Noon ko na malaya na halata na pala ang umbok sa aking pantalon. Daknang, bulong ko pa sa sarili ko. Nakakagigil talaga ang kaseksihan ni Stella. Pinilit kong huwag isipin si Stella. Binuksan ko ang computer niya at okay naman. Nag-boot naman ako. Nung sinubukan kong magbukas ng browser, doon ko nakita ang problema. Sari-saring pops up ang naglabasan. Mukhang na-virus ng computer niya. Nireboot ko ulit at pinili ko ang safe mode. Pagkatapos ay kinuha ko ang isa sa mga CD na dala ko. Hinanap ko ang pang-alis ng virus. In-install ko to at in-scan ng computer niya. Maraming na-detect ang spyware remover ko. Inalis ko lahat ng virus. Nang masiguro ko na wala nang natitira, nireboot ko ulit ang computer. In-update ko ang antivirus software na naka-install at saka ni-run to. May kaunting viruses na na-detect at nilinis naman kaagad to ng antivirus. Nireboot ko ulit. Pagkatapos, sinubukan kong magbukas ng browser ulit. At okay na. Wala nang nagsusulputang pop-ups. Saka kapindot ko na double-click ko ang Yahoo Messenger at nag-load to. Napuna ko ang username na Slippery When Wet. Hindi to yung username ni Stella. Sa loob-loob ko. Sinara ko kaagad ang Yahoo Messenger. Pinagtatanggal ko ang mga hindi kailangan na files at nag-defrag na rin ako. Pagkatapos ng lahat, nireboot ko ulit at iniwan ng bukas ang computer. Napatingin ako sa oras. Halos magda-2 oras na pala ako dito. Tumayo ako at lumabas ng kwarto, dala-dala ang mga CDs na galing sa bahay. Paglabas ko, nasa kusina si Stella. Nakaligo na at nakabihis. Hinahanda ang pagkaing iuuwi ko. "Stella, okay na computer mo. Pwede mo nang gamitin," ang sabi ko. "Talaga?
Wow, salamat PJ ah. Merienda ka muna oh. Yaya ni Stella. Naku hindi na, iuwi ko na lang yung kare-kare. Pagtanggi ko. Diyahe naman, pinagod kita tas hindi man lang kita papakainin. Sabi ni Stella. Okay lang yun no, paninigurado ko naman sa kanya. Okay, sige, since hindi naman kita mapilit, baunin mo na lang to pauwi. Sabi ni Stella, sabay balot ng sandwich na kanyang inihanda. Pag-aabot ng plastic bag na kinalalagyan ng mga pauwi niya, ay nagpaalam na ako. O sige na Stella, mauuna na ako. O sige PJ, salamat ah. Teka nga pala, kailan bang off ni Jenny? Tanong ni Stella. Sa Lunes yata, papasok siya bukas eh. Tugon ko. Ano ba yan? Kahit linggo pumapasok pa. Sabi niya. Oo nga eh. Ewan ko ba dun sa kaibigan mo? Nagpapayaman yata? Biro ko. Yaan mo't sasabihin ko siyang huwag masyadong mag-overtime. Dapat mag-relax-relax din naman siya paminsan-minsan. Ani ni Stella. Oo nga eh. Sige, mauna na ako ah. Hinatid ako sa pintuan ni Stella. Ramdam ko ang napakabangong amoy niya na nakakadagdag sa aking pagnanasang nararamdaman. Kahit sumara ang pintuan ay hindi pa rin nawawala ang amoy ni Stella. Napakabango, palibas sa bagong paligo. Para akong nawala sa sarili ng ilang sandali. Shit, sa loob-loob ko. Atin pong abangan ang part 2 ng ating story.